proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapang Hindi mo aakalain na masasama si Angara, 105. Pangalawa, si Senator Cheese Ako po si Chis Escudero, 34. Oh. Escudero na may 34 projects. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 20. Oh. Kung totoo pala ito, baka siguro kaya si Manang Amy galit na galit kay PBBM. No? Baka kaya, total, sinisira mo na ako. Alam mo, kasama ako doon sa mga merong mga insertion. Tinutuloy mo pa din niya. O sige, kahit na hindi totoo na nag-a-addict ka, sasabihin ko, nag-a-addict ka, siraan na lang tayo. Gumagante, no? Pwede, oh. projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Talagang kompleto yung mga senador ho, oh. Tig-anim naman Kahit hindi na senador. sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. May singit ko lang, nasa na kaya si Bato de la Rosa? Ano, hanggang ngayon hindi pa lumalantad. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito. Ngayon no, mga kababayan, no, total binabanggit na lahat ng senador. Doon tayo sa number 1, sa top 1, no? Ano po kaya yung mga proyekto nung kay Angara? Kasi nabigla din ho ako, sabi ko, magaling yung senador na yan. No, kaya nga po, sabi ko, okay yan pag nilagay ni Pangulong Bongbong Marcos sa DepEd yan. Kaya lang, bilang sumusuporta ho ako sa kanya dati, mga kababayan, sumusuporta pa din naman ho ako. Pero, hindi ako kagaya ng mga DDS na, napangalanan, no? Ngayon, pagmamatyagan na natin yan at susubaybayan natin. Eto nga daw po ang wish list, no? Ng mga proyekto ni Sani Angara, mga boss. Ni dating senator at ngayon educator Sani Angara. Sa tinaguriang DPWH Weeks, isa sa mga napansin namin ang isang multi-purpose building na parehas pinondohan ng milyon-milyong piso. Napondohan na dati, tapos popondohan ulit ngayon. Kumbaga, doble pondo, ganon. Sa Alam niyo, mga magkaiba kababayan, dito po sa Billionaire News, malupit pong mga mag-imbestiga ito. Talaga pong malupit magsihanap ng mga ebidensya itong mga nasa Billionaire News ho. ang mga taon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Umexit man sa Senado, tila may mga pabaon umano para kay dating Senador Sani Angara. Ayon kasi sa source ng Billionaire News Channel, bago raw siya naging DepEd Secretary noong July 2024, nagpa-allocate pa raw ito sa proposed budget para sa 2025. Yan na. Kailangan ho, sagutin niya ito. Mga kababayan. Total, binibigyan naman po sila ng pagkakataon na sagutin po yung mga yan para i-depensa yung kanilang sarili. At least, alam natin, di ba? Na tayong mga sumusuporta sa kanya, alam natin kung paano, mga bossing, i-depensa. Kung hindi ho sasagot at puro iwas, paano yun? Ang papasok sa utak nating lahat, naku po, mukhang sablay talaga si Idol, Ilan umano rito ang lumalabas ngayon sa DPWH leaks file na nakalap ng DNC kung saan 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang proponent pagdating pa lang sa National Expenditure Program o NEP. 92 sa 105 na ito mga proyekto sa Aurora, ang kilalang bayan niya. baluarte ng mga Angara. Tig-anim naman sa Iloilo at Bohol. Yan, totoo yan. Sabi ni Sir Jorge Edralin, hindi naman daw masama ang insertion basta mapaliwanag ng maayos ang proyekto at talagang nandun yung proyekto. Di po ba? Hindi ginos. Hindi dinaya, mga bossing. Matotal, nasa 2 billion pesos ang mga proyekto. Sa
Sa DPWH leaks, kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang ito sa 2025 NEP ng DBM at DPWH contracts. Kapansin-pansing marami sa mga ito ay nakapailalim sa mga Ako po medyo napansin niya ni Senador Panfilo Lacson yung BIP at SIPAG. karaniwang pinupondo ng SIPAG at BIP. Ito ang major infrastructure program names ng DPWH para pondohan ang iba't ibang infra projects. Ang BIP at SIPAG ang una ng finlag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tila nagkanda lobo-lobo ang budget sa mga nakaraang taon at nagduduplicate kahit pare-pareho naman daw ang layunin ng mga proyekto nito. Sabi ni Viola G, ang hindi mag-like magiging kamukha ni Digo. Uy, gusto nyo ba yon? Hindi, para sa mga DDS, gwapo naman si dating Pangulong Duterte. Ano? Pero para dito sa mga nakasubaybay at nanonood dito sa channel na to, ayaw yatang mga kamukha. Kaya bahala kayo. Gusto nyo maging kamukha? 245 yung ating like? Gawin nyo ng 1,000. Nagdo-double appropriations tayo under different programs, but yung mga projects pareho rin, different programs but same projects. Sa aming pagsusuri sa DPWH leaks, karamihan ay mga construction ng multipurpose building sa Aurora at pagsasagawa ng mga kalsada roon. Pero tila walang station Ang bigat no? Halos karamihan, lahat. Minsan napapaisip na talaga tayong lahat mga bossing 'Di ba? Napapaisip tayo lahat. Bakit itong mga ito nagkakandara pa gumagastos ng mga bilyon-bilyon, gumagastos ng daang milyong piso para lang manalo sa pagkasenador. Paano naman kaya nila mababawi etc. sa halagang 300,000 na sweldo? Ano po? Sa halagang 300,000 na sweldo kada buwan, paano nila mababawi yun? Tingin ko ang sagot dyan mga bossing, eto, yung mga ganitong mga proyekto na meron silang mga kupit. Ano? number sa mga ito. Lumitaw sa aming pagsisiyasat ang isang proyektong may kapareho ng pangalan noon pang 2022. 2022 na magkaroon ng construction ng isang multipurpose building na ito sa luwal sa Kasiguran Aurora na nasa 5.2 million pesos. Pero ganun din ang 520 million pesos. Tama ba? pangalan ng 4.8 million worth of project na ito para sa 2025. Sinisika pa namin makakuha ng paglilinaw mula sa mga opisyal ng luwal tungkol dito. Una nang ibinalita ng BNC na ayon sa aming source, nagbuhos umano ng infra project si Angara Sabaler nung siya ay Senate Finance Committee Chair. Sa aming pagsisiyasat noon, napansin na rin namin ang tila nauulit na completed projects mula Paulit-ulit. Lalakihan ko nga para makita natin.